What's up mga kababayan? So magandang hapon po sa inyo lahat. So ngayon dito ako sa aking unang kamatis. So ginagawa ko ngayon dito mga kababayan. So nagtali ako ng trellis so sa gilid nito. Tutulad nito mga kababayan. Para hindi siya bumagsak pagdating ng malakas na hangin o ulan. So mga kababayan, tinalian ko to ulit kasi tumaba siya ulit. Ito yung sinasabi ko na pangalawang bunga na niya. So ang unang bunga nito, so tapos na. So ito na yung pangalawang bunga niya. So tumaba siya, kasi nilagyan ko to ng pataba ulit nung paubos na yung una niyang bunga. So mas maganda pag ganito mga kababayan kasi dito ka talaga kumita sa pangalawang bunga pag ganito yung kamatis mo kasi dapat ganitong kamatis mga kababayan. Pakuha na to papatay na to kasi mag 5 buwan na to ngayon. So dito ka kumita sa pangalawang bunga pag inalagaan mo to kasi yung puhunan mo nakukuha mo na sa unang bunga. At kung jackpot yung presyo mo, may kita ka na doon. At saka dito sa pangalawang bunga, mas maganda pag mumunga siya ulit na marami. So katulad nito mga kababayan, so marami na siyang bulaklak at halos tumaba yung lahat yung sibol niya. So sana mabuo lahat yung bulaklak niya, yun. So hindi ko na dinamuhan kasi patapos na to yung lupa na ito, patapos na yung renta namin. So magtatapos na to ngayong January mga kababayan. So hindi ko na dinamuhan kasi maglilipat na ako ng area. So bali kung sa amin pa ito mga kababayan na lupa na renta, kung mag-renew kami ulit dito, sana magtanim pa ako nito ng palaya kasi sayang yung tali, yung stick na yan, bubong na lang yung kulang yan. Pwede na ako mag intercropping dito ng ampalaya kasi mas mataba pa yung ampalaya nito. Kaya lang alanganin ng mga kababayan kasi yung lupa parang pangit na kasi matagal na matagal nang tinaniman. At saka dati yung tinanim namin dito yung sili, so hindi na nakapag pahinga yung lupa, so kailangan talaga i-cultivate muna. At saka yung mga poste namin, pabulok na yan, yung puno na yan, lahat yan. So delikado pa siya pag intercrop natin ang palaya kasi pagdating ng hangin or malakas na bagyo, may posibilidad siya na bumagsak yung ampalaya. So ang gawin namin ito mga kabayan, so hayaan na lang siya, tapos maglipat na kaming area. So last na lang po ito, hintayin na namin ito na malugnas itong kamatis na ito. So by December or January wala na po ito ang yung pangalawang bunga niya. By 6 month or 7 month, ito ang buhay nito mga kababayan ng kamatis. So ganito lang yung diskarte mga kababayan para mas mamumunga ulit yung kamatis pagkatapos ng unang bunga. Kung kaya pa ng inyong kamatis na mabuhay, so maglagay tayo ng fertilizer para tumaba siya ulit katulad nito, yun. So tumaba siya, so at
namumunga siya ulit kahit matanda na yung puno niya, kasi nilagyan ko nga ng abono ito. At saka talagang mahaba, matangkad siya, halos lampas sa akin yung ibang parte. So iba, yun o, yun o, may hinog pa nga o, hindi ko pa na harvest. So sa Friday mag-harvest po ako mga kababayan. So konti lang yung nakukuha ko nito, at least may pambili ako ng pang spray or gamot, kasi yung pang spray ko mga kababayan every week, yung halaga ng ini-spray ko so malaki, mahigit 2,000 hanggang 3,000 yung halaga na ini-spray ko every week dito sa aking kamatis hanggang doon sa aking sili. So dito lang ako kukuha ng panggasto sa aking pang-spray. So nakakuha pa man ako dito mga kabayan ng mahigit 100 kilos, 200, minsan 200. So may kita pa rin mga kabayan, kasi wala na to eh, palugnas na sana ito na kamatis. Yun na, may hinog, pakunti-kunti na lang yung bunga niya, pero tuloy-tuloy yung bunga niya. At least may na-harvest ako sa isang linggo, 2 pieces ako ma-harvest dito. So mababa ang presyo ngayon ng kamatis, 35 pesos na yung per kilo. Yun o, sobrang init dito mga kababayan. So nagpahinga nga ako kasi grabe ang init.